Dahil usong-uso sa ating mga Pilipino magbakasyon ngayon sa Japan, ito hindi ko to i-gatekeep. Ipapakita ko sa inyo na meron akong pinuntahan at tumira ako na matagal. Napaka-convenient dito sa lugar na to. Sa buong area pa lang, marami ka nang makakain, tabi-tabi. Ang lugar na sinasabi ko, ito yung Sugamo. And work. At yung hotel na tinira namin, ito yung Smile Hotel. Napaka-convenient. Kasi sa baba nito, meron 24-hour convenience store. Sa malapit lang, merong grocery. At ang pinaka-importante, mula dun sa hotel, 5-minute walk lang papunta sa train station. At ito na yung pinaka-punchline. Yung train station na meron sila ay yung JR Yamanote. Sa mga madalas mag-Japan, alam nyo na ito yung importanteng connector sa Tokyo, Shibuya, Shinjuku, Shinagawa at Ikebukuro. Wala nang transfer. Ito na yung mismong train na isang sakayan lang. Nandito yan sa Sugamo. Bukod sa pagiging konbinyente, nalaman din namin ang Sugamo pala ay ang Harajuku ng mga elders sa Japan. Meron sila ditong ganap tuwing ika-4, ika-14 at 24 ng every month. At nangyayari lahat to dun sa kanilang shopping street. Ito yung Jizodori Shopping Street. Iba yung vibe dito, mas luma. Hindi siya kasing bilis o kasing busy ng Tokyo. Swerte lang talaga na umabot ako dun sa isa sa mga araw na nagtatapos sa 4. Kaya ito yung kwento ko. Silipin nyo kung anong ganap dito sa Jizodori Street ng Sugamo. Okay, unang titikman namin ang gauge namin kaya yung naamoy namin na sobrang bango. Sabi nung kids ko, pang ilang araw nila naglakad dito, sobrang bango. Sabi ko, tikman ko na. Tinignan ko, parang pancake siya. Kinuha ko tong pinakamainit. Tikman natin. Dahil mahilig ako sa red bean, gusto ko na agad to. Pancake na simple lang. Hindi naman siya todo buttery pero sarap siya kainin. Parang brunch pa lang kami ngayon so pasok to. Solid yung dami ng cabbage, yung pala talaga yun. Ito yung kaling okonomiyaki lang. Hindi siya primo pero tingnan natin, pantawid to. Gooey yung niya, texture niya. Kahit puro gulay siya, meron siyang binder. Bigyan ko ng mayo. Ang sarap kasi ng sauce na inilalagay. Parang Worcestershire na hindi siya toyo. Yun ang lasa niya. Ito na yung parang binder, yung parang sabi ko malagkit. Parang ang pancake din. Sarap. Nakadalawang pancake na tayo. Bali kanina, totoong pancake. Ito, okonomiyaki, Japanese pancake din. Gusto ko yung pickled vegetables. Sarap ng lasa. Okay ito. Okay, hanap pa tayo ng iba pa. Wow. Masang dagat yung pickles na yun. Sarap. Ano kaya yun? Talagang nabudol na naman kami ng okonomiyaki kasi ito may pila to. Ito yung pinakamaraming pila na okonomiyaki dito. Ito pancake na pancake pala talaga dito ang version, no? Yung kinain ko dati sa Osaka, Kyoto, ang daming gulay, saka nasa griller ganyan. Ito talagang pancake pala talaga yung setting dito. Okay din, kasi habang naglalakad ka makakain mo. Konyaku? Or Konyaku. 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 Ito sobrang dense. Malambot na di ko alam kung
taro ba to o kanin ba to. Pero meron yung spicy mustard. Tikman natin. Ang init. Wow. Grabe pala yung consistency nito. Nakakatawa. Parang nata. Pero yung lasa niya, light soy sauce lang. Siguro nababad yung labas. Yung cognac balls pala ay galing to sa cognac plant na root crop. Low calorie, high fiber at saka neutral lang ang flavor nito kaya kadalasan nilalagay nila sa mga sabaw. Kakaiba to. Alam mo, enjoy to kainin. Parang magandang meat substitute pag nagda-diet ka. Dahil madali nga mag-trend mula sa Sugamo, sinilip na rin natin yung Yoyogi Park sa Shibuya. At minit natin si Direk Chris. Nagkape tayo sa kanyang paboritong kapehan. So, west exit, Meiji Shrine pare. West exit ng Harajuku. At nakita ko si Bugum! Direk Chris! This is the Meiji Shrine. Yan, Chris Premium Guitars. Ay, iconic na cafe. Kaya namin siya minit kasi gusto namin magkape. Sabi niya meron siyang alam. Iconic daw itong coffee shop na to sa harap lang ng Meiji. Oh, matcha. Okay, matcha tayo. Okay, Tara, let's go. Let's go. Okay, nandito tayo sa spot ni Direk Chris. Harap mismo na itong Meiji Shrine. Sinusumpaan niya dito yung matcha things. At saka yung mga desserts dito. E-experience natin itong ito muna, matcha latte. Ngayon, Golden Week, kaya medyo maraming tao. Pero sabi ni Direk Chris, generally peaceful dito. Sabi niya, pare, kailangan mo itong ma-experience. Dahil hindi ako matcha expert, dahil pinatunaw ko yung cream niya, ay sasarapan ako. Kasi sila, parang, di ko lang alam yung pait yung hinahanap nila, pare. Yun yung essence. Oo. Ako nagugustuhan ko naman to. It's good and creamy. Pero hindi nga ako yung expert eh. Masarap naman siya. Next. Ako excited ako dito. Ito yung roasted matcha latte. Pare. Hindi, ano siya? Suabe, almost parang soy. Kasi wala siyang sugar. Yes, sir. Healthy. Healthy. Tsaka yung roast niya hindi masyadong pronounced. Eksakto lang. Pang chillax. Diba? With the greens, no? With the greens. Oo eh. Ang ganda dito eh. Relax. O ito na, Mont Blanc. Parang ito yung dalahan ni Direk Chris sa mga bisita niya dito eh. Tama ba ako? Sabi niya, lahat ng dinala niya dito, Wala, yan talaga. parang ito talaga yung... Dapat take out pa yung iba eh. Tikman natin to, Mont Blanc. Parang merengue yung ilalim eh. Ayun, tingnan mo yung loob oh. Merong loob. Chestnut cream. Tikman natin ah. Wow. Ubod na't lambot nun pare. Sarap. Iba eh, bulak eh no? Ito yung sobrang creamy na. Ito rin pala yung loob din pala. Ito pala yun. Parang ulap din. Tapos sa ilalim niya. Ayan, may crust eh oh. Ayan oh. Ayan, tikman natin yun. May texture na yan. Ayun, dapat kompleto. Ang sarap no, nasa ilalim. Tikman ko to. Sa tingin ko dapat meron na itong chestnut. Oo. Wow. This is the one. Yun na, no? Ang yaman ng pakiramdam, Oo, pare. diba? Yun yung pakiramdam nung yung lasa, sakto-sakto. Hindi kasi matapang din yung lasa ng chestnut, di ba? Pati yung sugar nito, Not too sweet, no? nasa ilalim lang yung sweetness. Parang pag kumain ka sa kontis na Mango Bravo, dapat top to bottom. Layer. Oo, yung whole layer dapat makuha mo yun para ma-experience mo yung sarap. Same. It's good. Ito kompletong to. Top to bottom. Try natin makuha lahat ha. May nuts pa to. Sobrang sarap nito. Ito ata yung number 1 ko pa.
Decadent to, pare. Ang sarap nito. Parang European chocolate bar. Ganun yung na hindi rin ganun katamis. Ang sarap nito. Solid nito. Ito ata yung paborito ko. Ito yung gabong ko. Ako yun, yung panlasa ko yun ha. Ito daw yung best seller dito. May red bean ano, and then matcha cream, matcha chiffon. Okay, let's do it. Ang bilis. Ayan, ang lambot. Tingin ko, matcha goodness to. Okay. Nandito yung distinct matcha taste na parati ko nalalasahan at sinasabi nyo immediately na wow, ang sarap nito. Magugustuhan nyo to. Gabum to for matcha lovers. Ako, to be honest, doon ako sa chocolate. Talagang napaka-solid nun. Pero yung lasa ng matcha nito, tikman mo na. Alam ko na, ito na yun. Solid talaga. Marami kaming sinubukang desserts dito pero mainly napaka-convenient din kasi nasa labas na siya ng park. Pero sa tabi lang mismo ang sarap tumambay sa loob kasi pwede kang mahiga-higa at ang pinakagusto namin parating ginagawa magbisikleta. Dahil sobrang hilig nga namin sa park, ipapakita ko lang sa inyo tong isa pa naming pinuntahan. Maganda rin to, ito yung Tachikawa Park. Masarap din magbisikleta dito at mas marami pang ibang magagawa dito. Pwede kang tumalon-talon, maglakad-lakad, at syempre magbisikleta ulit. Syempre, meron na naman kami nakitang kaibigan mula sa Pilipinas, si Mike Suzuki. Inikot kami sa Tokyo. Kung sushi lang ang usapan, isa to sa mga pinakamaaasahan. Marami nito sa Tokyo. Ito yung Sushi Zanmai. Paborito to ni Mike. Okay, sabi ni Mike, pwede kami magkamay. Oo, napanood ko yung ganun eh. Diba? Pero meron bang proper way kung saan nahahawakan o kahit saan? Usually, ganun. Ganyan. Sige nga, ikaw nga. Ganito. Ganyan. Tapos dalapan mo na sa ganyan. Dampi lang daw, dampi. Malaki yung tunan nito ha. Itong parang solid tong hirit na kain namin ngayon. Diba? Naangit. Sagad, man. Ayos, Ang ayos. sarap, Ayos, ayos. man. Meron ka pa neto. Oo. This one. Okay, ito. Ito, na-miss ko na rin to. Ngayon lang ulit ako kakain ng gantong kataba na Siguro yata yan eh. Chutora ba to o ano? Ang taba oh. Dampi lang ng soy. Otoro mo. Otoro. Ito yung pinakamalupit. Grabe, Mike. Ang sarap. Ayos. Sobrang fatty na experience. Parang ang sarap ng lasa. Tutunaw, di ba? Lutunaw. Butter. Mantikilya. Okay na, solved na ako. Yun pa lang, pare. Sobrang gabum. Ang ganda na itong sushi. Sushi Zanmai. Sushi Zanmai. So sabi ni Mike, medyo okay dito. Kumbaga kalidad, ano? Quality. Sige, tikman pa natin yung iba. Cheers! Cheers. Tatry ko naman tong crab. Akala ko kanina, parang cani sticks. Yung pala, totoong crab, ano? Crab siya. Subukan ko na ito. Mukhang sobrang solid nito. Amoy muna. Ang sarap ng nori. Ang bango. Okay, one go. Sobrang sarap. Nasubukan mo to? Ay, hindi ba? Ako hindi ko pa nasubukan to. Subukan ko na rin to Ito hindi ko nalalagyan ng soy kasi maalat na to. Yeah, medyo ano yan. Medyo Nasubukan ko salty. to ng maliit. Pero ito, sa magandang resto setting, isa pa, ganda to parang sumasabog din yung goodness sa Ikura. ikura. Taba siya, egg siya ng salmon. Salmon. Okay. Mike, nakain mo si Nemo.
Masarap. Parang refreshing talaga sa akin tuwing kinakain ko to. Ayos. Grabe. Brighten. Nagba-brighten up eh. Okay. Sarap eh. Dahil may sabaw siya eh. Parang Medyo mag-ano ka. You try to... cleanse the palate. Oo, Kaya. para- So maganda yung tip ni Mike. Every kain mo, ginger to eh, no? Pero ang sarap eh. Matamis na siya eh. Hindi ka mahihirapan siya kainin. Sarap. Ito na yung ano, actually paborito ko to, Mike. Uni. Kaso bihira eh. Bihira rin sa atin eh. Parang hindi dilata lang na basta-basta. Oo, hindi siya. O game, titikman ko na to. Parang solid na uni. Gaboom! Ayos? Ay. Parang bagong hango sa dagat. Ganun yung Oh, lasa. Yun dapat na experience mo dito. Iba. Parang laman loob ng seafood. Parang ganun eh. Parang laman loob ng crab. Parang kakatanggal mo pa lang dun sa uni. Ganun yung lasa. Solid. Pamatay dito. Yun. Yung next na pinuntahan namin yung Shinbashi area. Paborito daw tong puntahan ng mga salarymen ng Japan o ng Tokyo. After trabaho, silipin nga natin to kasi masarap daw yung unagi dito. Sulok-sulok, mukhang solid talaga. Tikman ko na, Mike. Tikman na natin to. Okay, sige. Go ahead. Ang lambot. Pero malapit na to, nausukan to ng totoong ano eh. Uling. Oo. Yun. Namiss ko na ang lambot nun. Sa totoo lang, yung consistency nito, para sa akin, parang catfish eh. Talaga? Parang kang kumain ng hito. Sarap. Hito ba yan? Hito. Hito. Pero ito mataba. Sarap. Kasama sa experience yung sarap ng balat. Parang akong kumakain parati ng taba ng tiyan ng bangus. Or at least ito nakain kong part na to. Ito kasi mataba tong part na to. Sarap. Wala pating tinik na mga abala sa gitna ng kain. Wala. Kain ka na ng kain. Ng malambot na isda. Sobrang sarap. Okay nga yung spot ni Mike dun sa Shinbashi. Medyo nasa sulok nga, pero mahahanap nyo talaga dahil ililid kayo ng amoy ng usok. Papasarap niyan. Marami talagang mapupuntahan at saka makakain pag nagpunta kayo ng Tokyo. Kasi sumakay ka lang ng tren, makakalayo ka na. Pero ito ang kwento ko. Ako, kumuha ako ng lisensya sa Pilipinas. Nag-apply ako sa AAP para makarenta ako at makapag-drive ako ng motorsiklo palabas ng Tokyo. Napakagandang experience nito. Ito ang regalo ko sa birthday ko para sa sarili ko. At dumali pa dahil kasama ko si paring Shinji, hindi na ako kailangan mag-translate o manghula. Marami kaming nakain, marami kaming napuntahan, pero ito lang ang ipapakita kong pinakaiba na natikman ko sa biyahe namin. Kachamba oh. Motsu Nikome. Laman loob pala yun. Ayan. Udon with laman loob. Mas malapot yung itsura ng sabaw nito kaysa dun sa mga regular na soup. Light din. Light lang din, tsaka hindi matapang yung lasa nung laman loob. Parang may miso eh. Laman loob na may miso. Parang ganun yung dating sa akin. Pare, ang sarap. Buti na lang nagpahinga kami ni paring Shinji dito at tsamba to. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong uri ng udon. Laman loob, napakasarap talaga. Sobrang solid nito. Ang linis ng linis ng lahat ng mga parts ng intestine. Tama ako, miso nga siya, miso. Na laman loob. Wala rin masyadong alat. Hindi rin masyadong soy. Perfect. Napakasayang tikiman ang nangyari noon. Maraming salamat kay Direk Chris, kay Mike Suzuki, at kay paring Shinji.
At ang dami kong napuntahan na hindi ko alam at natikman na ibang iba. Yun,